Naniniwala ang bawat imperyo na ang kayamanan nito ay walang hanggan. Ngunit pinatutunayan ng kasaysayan na kahit ang mga bundok ng ginto ay maaring maglaho sa isang iglap. Noong 1915, nang gumuho ang Imperyong Ruso dahil sa bigat ng digmaan, revolusyon at pagtataksil, naglaho ang isa sa pinakamalaking reserbang ginto sa mundo. Sa halaga ngayon, bilyon-bilyong dolyar, na basta na lamang sumingaw sa kaguluhan ng kasaysayan. Sinasabi ng ilan na ang ginto ang nagpondo sa mga Bolshevik. Sinasabi naman ng iba na ito ay inagaw ng mga dayuhang kapangyarihan. Ang iba naman ay naghihinala na ito ay nakakalat sa buong Siberia at hindi na nakabawi. Isang bagay na tiyak natin ay nang maglaho ang ginto ng Rusya, ang pinansyal na gulugod ng isang imperyong dating sumasaklaw sa kalahati ng mundo. At ang mga bunga nito ay tumatatak pa rin hanggang ngayon. Sa simula ng ika-20 siglo, ang Rusya ay nagmamay-ari ng isa sa pinakamalaking reserbang ginto sa planeta. Pagsapit ng 1914, bago sumiklab ang unang digmaang pandaigdig, ang Imperyong Ruso ay may hawak na mahigit 1,200 tonelada ng reserbang ginto, pangalawa lamang sa France at higit pa sa pinagsamang pag-aari ng ginto ng Germany, Great Britain at Estados Unidos. Ang ginto ang dugong buhay ng sistemang pinansyal dahil ang pera ay nakatali sa ginto. Ang ruble ng Russia na sinusuportahan ng napakalaking reserbang ginto na ito ang nagbigay sa imperyo ng prestihiyo sa pandaigdigang pamilihan. Para sa mga ordinaryong Ruso, nangangahulugan ito ng katatagan kahit man lang sa papel. Maaring mag-issue ang gobyerno ng utang, pondohan ng hukbo at bayaran ng mga import dahil naniniwala ang mundo na sa likod ng bawat perang papel ay mayroong totoong metal. Ngunit binago ng digmaan ang lahat. Nang sumiklab ang unang digmaang pandaigdig noong 1914, pinakilos ng Russia ang milyon-milyong sundalo at ibinuhos ang lahat ng yaman nito sa larangan ng digmaan. Napakalaki ng mga gastos. Sa loob lamang ng 2 taon, na triple ang paggastos militar ng Russia. Mga bala, rifle, artilerya at mga riles para sa transportasyon ng mga tropa. Lahat ay kailangang bayaran sa matigas na dayuhang pera at marami ang kailangang i-import. Nagsimulang dumaloy, pakanluran ang mga reserbang ginto habang binabayaran ng Russia ang mga kaalyado at nagpapautang nito. Nagsimula rin ang gobyerno na mag-imprenta ng mga perang papel na higit pa sa suporta ng mga reserbang ginto, umaasang walang makakapansin. Tumaas ang implasyon. Ang ruble, na dating iginagalang sa mga internasyonal na pamilihan, ay nagsimulang bumagsak sa loob ng bansa. Dumoble at pagkatapos ay triple ang presyo ng pagkain, habang ang mga sahod ay nabigong makasabay. Para sa mga magsasaka at manggagawa sa lungsod, ang buhay ay naging napakahirap na. Pagsapit ng 1917, nagsimulang gumuho ang imperyo. Nagalsa ang mga sundalo, kumalat ang mga welga sa buong lungsod at sumiklab ang mga kaguluhan sa tinapay. Pinilit ng Rebolusyong Pebrero si Tsar Nicholas III na magbitiw sa pwesto na nagtapos sa 3 siglo ng pamamahala ni Romanov. Isang pansamantalang pamahalaan ang naluklok sa kapangyarihan, ngunit ito ay mahina at nahahati. Habang tumitindi ang mga pagsisikap na mapanatili ang pagsisikap sa digmaan, isang apurahang tanong ang lumitaw: ano ang gagawin sa ginto? Ang isang bahagi ay inilipat pasilangan, palayo sa mga linya ng harapan at sa kaguluhan ng Petrograd, na ngayon ay St. Petersburg. Ang mga tren na puno ng mga gintong bar ay dumaan sa malawak na tanawin ng Siberia, binabantayan ng mga sundalo na ang katapatan ay lalong hindi tiyak. Ang ilan sa ginto ay inilipat sa ibang bansa, sa London, Paris at maging sa Japan bilang kolateral para sa mga pautang. Ngunit marami ang basta na lamang naglaho sa hamog ng revolusyon. Nang agawin ng mga Bolshevik ang kapangyarihan noong October 1907, maliit na bahagi lamang ng dating pangalawang pinakamalaking reserbang ginto sa mundo ang kanilang minana. At mula rito, lumalalim ang misteryo. Agad na ginamit ng mga Bolshevik ang natitirang ginto upang pundohan ang kanilang kaligtasan. Naunawaan ni Lenin at Trotsky na hindi makakabili ng mga armas o pagkain ng ideolohiya. Ibinenta nila ang ginto sa ibang bansa upang pundohan ang pulang hukbo. Ipinagpalit ang ginto para sa mga supply sa Alemanya sa ilalim ng kasunduan sa Brest-Litovsk noong 1918. At ginamit ito upang humingi ng pagkilala mula sa mga dakilang kapangyarihan. Gayunpaman, ipinahiwatig ng mga ulat ng paniktik sa kanluran noong panahong iyon na ang dami ng gintong kontrolado ng mga Bolshevik ay mas kaunti kaysa ilang taon na ang nakalilipas. Daan-daang tonelada ng ginto ang nawala.
Ang ilan ay maaring nahulog sa mga kamay ng puting hukbo noong digmaang sibil ng Rusya. Sa Siberia, kinontrol ni Admiral Kolchak, pinuno ng mga puwersang anti-Bolshevik, ang isang malaking imbakan ng ginto na dinadala patungong silangan. Sa isang punto, pinaniniwala ang mayroon siyang mahigit 500 toneladang ginto sa lungsod ng Kazan. Ngunit nang mahuli siya ng mga Bolshevik noong 1920, karamihan sa gintong iyon ay nawala. Ang ilan ay ninakaw ng mga tiwaling opisyal at mga dayuhang mersenaryo. Ang ilan ay inilipat sa ibang bansa upang bayaran ang mga armas. Ang ilan ay ninakaw lamang. Hanggang ngayon, nananatili pa rin ang mga kuwento tungkol sa mga tren ni Kolchak na may dalang mga bariles ng ginto na nawawala sa ilang ng Siberia at hindi na natagpuan. Ang iba pang mga kargamento ng ginto ay maaring kinumpiska ng mga dayuhang pamahalaan. Ang Britain, France at Japan ay pawang may presensya ng militar sa Rusya noong digmaang sibil at kumalat ang mga tsismis na kinumpiska nila ang mga kargamentong ginto sa ilalim ng pagkukunwari ng pagbayad ng mga utang. Ang Estados Unidos ay inakusahan din ng lihim na pag-iimbak ng ginto ng Rusya, bagaman ang konkretong ebidensya ay nananatiling mahirap makuha. Ang tiyak ay noong unang bahagi ng 1920s, ang mga reserbang ginto ng Imperyong Ruso ay isa na lamang anino ng kanilang dating mga sarili. Para sa karaniwang Ruso, ang pagkawala ng ginto ay isang sakuna. Dahil wala ng reserbang pansuporta sa pera, bumagsak ang ruble. Pagsapit ng 1921, ang implasyon ay naging napakatindi, kaya't libu-libong rubles ang kinailangan para makabili ng isang tinapay. Bumalik ang mga tao sa pakikipagpalitan, pagpapalitan ng pagkain, damit o paggawa para sa mga pangangailangan. Ang dating makapangyarihang imperyo ay nawala hindi lamang ang kapangyarihan at teritoryo ng imperyo nito, kundi pati na rin ang mismong pundasyon ng tiwala sa pananalapi nito. At narito ang nakababahalang aspeto. Ang krisis sa Russia ay hindi isang nakahiwalay na kaso. Sinundan nito ang parehong pattern tulad ng sa Roma, sa Weimar Germany, at sa bawat modernong pagbagsak ng implasyon. Kapag ibinaba ng mga pamahalaan ang halaga ng kanilang pera, kapag nawala ang mga reserba, kapag nawala ang tiwala, nagsisimulang maglaho ang lipunan. Ang pagkakaiba ay nasa mga detalye lamang. Pinahina ng Roma ang pilak. Nag-imprenta ang Germany ng walang limitasyong halaga ng pera. Hinayaan ng Russia na pisikal na mawala ang ginto sa pamamagitan ng mga tren, mga kaban ng bayan, at mga personal na bulsa. Ngunit pareho ang resulta. Ang mga ordinaryong tao ay napipilitang magdusa, habang ang mga may kapangyarihan at koneksyon ay nakikinabang. Ipinagtanggol nila ang kanilang mga sarili at nakinabang pa nga rito. Noong panahon na mabangis na digmaang sibil ng Russia, ang kwento ng nawawalang ginto ay nagkaroon ng maalamat na katangian. Isinalaysay ng mga dayuhang espiya, mga ipinatapon na maharlika, at maging ng mga ordinaryong magsasaka ang mga tren na puno ng ginto na nawala sa niyebe ng Siberia. Isang alamat ang nagsabing may tren na naharang malapit sa lawa ng Baikal, kung saan ang mga baul ng ginto ay tinapon sa nagyayelong tubig upang maiwasan ang mga ito na mahulog sa mga kamay ng mga Bolshevik. Isa pang kwento ang nagmungkahi na ipinuslit ng mga general ni Kolchak ang ginto sa mga daungan ng Hapon upang ipagpalit ng mga armas. Totoo man o pinalaki, ang mga kwentong ito ay sumasalamin sa katotohanan ng panahong iyon. Ang kaguluhan ay ginawang mga samsam ng digmaan, ang isa sa pinakamalaking reserbang ginto sa mundo na pinag-aagawan ng lahat ng paksyon, lokal man o dayuhan. Para sa mga Bolshevik, ang natitirang ginto ang pinansyal na oksiheno ng revolusyon. Naunawaan ni Lenin ang isang malupit na katotohanan. Ang pera ay nakakabili ng kaligtasan. Ang ideolohiya ay maaring makaakit ng mga taga-sunod, ngunit ang mga bala, tinapay at carbon ay nangangailangan ng matibay na mga ari-arian. Mula 1918 hanggang 1921, nagpadala ang Soviet Russia ng tontonladang ginto sa ibang bansa. Ibinebenta ito sa pamamagitan ng mga tagapamagitan sa Sweden, Germany at maging sa Estados Unidos. Ironiko na ang ilan sa gintong sumusuporta sa Tsarist ruble ay tinunaw, binago at ipinamahagi sa mga pamilihan sa kanluran. Literal na tinunaw ang kayamanan ng imperyo upang pundohan ang isang ganap na bagong rehimen. Ngunit kung ginamit ng mga Bolshevik ang ginto upang mabuhay, ginamit ito ng iba upang kumita. Ang mga bangko, broker at pamahalaan sa kanluran ay handang bumili ng ginto ng Rusya ng mura, anuman ang kahina-hinalang pinagmulan nito. Para sa kanila, ito ay isang pagkakataon upang kumita mula sa desperasyon ng Russia. Hindi ito natatangi sa Russia. Ito ay isang paulit-ulit na pattern sa bawat krisis.
Kapag bumagsak ang isang sistema, lumilipad ang mga buitre at ang pera at kapangyarihan ay tahimik na nagpapalitan ng mga kamay na hindi nakikita ng publiko. Pagsapit ng kalagitnaan ng 1920s, sa wakas ay nabawi na ng Unyong Soviet ang kontrol sa napakaliit na natitirang bahagi ng mga reserbang ginto nito. Ang kabuuang dami ng ginto noong panahong iyon ay isang maliit na bahagi lamang ng kung ano ito dati. Mula sa mahigit 120 toneladang ginto bago ang digmaan, iminumungkahi ng mga pagtatantya na wala pang 300 tonelada ang nanatili sa ilalim ng kontrol ng Bolshevik. Ang natitira ay ninakawan, ipinagpalit o basta na lamang naglaho. Ang mga mamamayang Ruso ay naiwan na may isang wasak na ekonomiya, isang walang kwentang pera at mga dekada ng paghihirap sa ilalim ng isang bagong rehimen na natuto ng isang aral na kalaunan ay natututunan ng bawat gobyerno. Na ang pagkontrol sa pera ang sukdulang anyo ng kapangyarihan. At ito ang magdadala sa atin sa kasalukuyan. Bakit pa rin interesado ang isang imbak na ginto ng Russia na nawala noong 1917 sa 2025? Dahil ang parehong dinamika ay gumagana pa rin. Ang mga gobyerno ay nag-iipon ng mga reserba upang suportahan ang kanilang mga pera at mag-propose ng kapangyarihan. Inililipat ng mga bangko sentral ang ginto sa pagitan ng mga vault sa New York, London at Zurich na nangangako ng transparency, habang ang mga totoong numero ay nananatiling nakatago. Ang mga bansang nasa ilalim ng pressure, maging ang Russia sa ilalim ng mga parusa, ang Venezuela na bumagsak, o ang China na tahimik na nag-iimbak ng bulyo ng ginto, ay naunawaan na ang ginto ay nananatiling huling angkla ng kumpiyansa kapag humihina ang mga fiat currency. Nakikita rin natin ang mga alingaungaw ng 1913 sa paraan ng paggamit ng mga reserba bilang armas. Sa nakalipas na dekada, itinigil ng mga kapangyarihang kanluranin ang daan-daang bilyong dolyar sa mga reserbang dayuhang pera ng Rusya bilang isang uri ng parusa para sa geopolitical maneuvering. Ito ay isang modernong bersyon ng pagkumpiska sa mga tren ng ginto ni Kolchak o pagharang sa mga kargamento ng Bolshevik. Ang pera ay hindi lamang isang kagamitang pang-ekonomiya. Ito ay isang sandatang pampolitika. At muli, ang mga ordinaryong tao ang siyang may pinakamalaking epekto nito. Ang implasyon, kakulangan, at kawalang tatag ang pinakamabigat na nararanasan ng mga mamamayan, hindi ng mga piling tao na siyang nagtutulak sa likod ng mga eksena. At may isa pang aral dito. Ang kayamanang nakabatay sa tiwala ay maaring maglaho ng mas mabilis kaysa sa inaakala ng sinuman. Minsan ay naniniwala ang Imperyong Ruso na ang mga reserbang ginto nito ang dahilan kung bakit ito hindi tinatablan, ngunit ang digmaan at revolusyon ay napatunayang kabaligtaran. Ngayon, maraming tao ang naniniwala na ang kanilang mga ipon ay ligtas dahil ang mga ito ay nasa mga bangko o mga account sa pagre-retiro. Ngunit kung ang mga ipon na iyon ay pinahalagahan sa fiat currency, ang mga ito ay sa huli ay sinusuportahan lamang ng tiwala. Tiwala sa gobyerno, tiwala sa sentral na bangko, tiwala sa mga sistemang maraming beses nang nabigo. Ipinapakita ng kasaysayan na kapag ang tiwala na iyon ay gumuho, ang kayamanan ay naglalaho. Kaya ano ang matututunan natin mula sa pagkawala ng ginto ng Russia noong 1917? Una, huwag kailanman ipagkamali ang mga pangako sa papel sa tunay na kayamanan. Minsan ay naniniwala ang mga Ruso na ang kanilang ruble ay ligtas dahil mayroon silang mga bundok ng ginto sa kanilang mga imbakan. Ngunit nung walang laman ang mga imbakan ng ginto, ang ruble ay mas mababa ang halaga kaysa sa panggatong. Pangalawa, unawain na ang mga krisis ay mga panahon kung kailan nagbabago ang kayamanan. Bumagsak ang mga imperyo, ngunit ang mga bangko, smuggler at mga dayuhang kapangyarihan ay kumikita mula sa kaguluhan. Ganito rin ang mangyayari sa susunod na krisis, maging ito ay isang pagbagsak sa pananalapi, pagbagsak ng pera o isang geopolitical shock. Pangatlo, tandaan na ang pagkontrol sa pera ay palaging nangangahulugan ng pagkontrol sa mga tao. Mabilis na natutunan ng mga Bolshevik ang aral na iyon, tulad ng pagkaunawa ng mga modernong pamahalaan at mga bangko sentral ngayon. Ang pagkawala ng ginto ng Rusya ay hindi lamang isang misteryo ng mga nawawalang tren o mga lihim na kargamento. Ito ay isang mahalagang punto sa kasaysayan ng ekonomiya na nagpapakita kung gaano karupok ang kayamanan kapag nakakonsentrate sa mga reserba at kung gaano kabilis itong makuha sa panahon ng kaguluhan. At yun ay isang babala para sa atin. Dahil kahit na ang kuwentong ito ay mahigit isang siglo na ang tanda, ang dinamika sa likod nito ay nananatiling walang kupas. Utang,
implasyon, manipulasyon ng pera, at ang tahimik na paglipat ng kayamanan mula sa nakararami patungo sa minorya. Hindi na ulit ang kasaysayan, ngunit ito ay tumutunog ng may nakakatakot na katumpakan. Binawasan ng Imperyong Romano ang halaga ng pera nito. Naglaho ang ginto ng Rusya sa revolusyon. Ang mga modernong bansa ay nag-iimprenta ng mga trilyon sa isang pagpindot lamang ng isang buton. Magkakaiba ang mga pamamaraan, ngunit pareho ang resulta. Nawawala ng tiwala ang mga tao sa kanilang pera. Hinahangad ng mga elite na protektahan ang kanilang sarili. At ang mga sistema ay gumuguho sa ilalim ng bigat ng kanilang sariling mga kasinungalingan. Kaya kapag naririnig mo ang tungkol sa mga reserba ngayon, maging ito man ay ang pagbili ng ginto ng Tsina, ang paglikha ng dolyar ng Federal Reserve, o mga parusa na nagyayelo ng bilyon-bilyong dolyar, tandaan ang 1915. Tandaan na kahit ang pinakamalaking reserba ng ginto ay maaring maglaho at kasama nito ang katatagan ng isang buong bansa. Kung ito ay magbibigay sa iyo ng bagong pananaw, mangyaring mag-subscribe. Ang kasaysayan ay may sagot